Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-login sa inyong SSS online account kahit wala na sa inyo yung cellphone number ninyo. Kaya tara, samahan niyo at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. At kung isa kayo sa hindi makalogin sa inyong SSS online account dahil wala na sa inyo yung cellphone number na nakaregister dito. So yan ang pag-uusapan natin sa video na to kung paano makakapasok sa inyong SSS online account kahit wala na yung cellphone number. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin kagaya sa akin Google Chrome at pagkatapos i-type lang natin ang sss.gov.ph. And then may makikita tayong ganito, so i-click lang natin itong SSS, itong mysss.gov.ph. At dahil sa gusto nating mag-login, so i-click lang natin itong create a my SSS account or login. At pagkatapos dito, i-click lang natin itong login. And then dito may makikita tayong user ID at password. So make sure guys, alam nyo pa yung user ID at password niyo, at kung alam nyo pa, ilagay nyo lang dito, then i-click nyo na po itong sign in. At pagkatapos may makikita tayong one-time OTP through SMS. So dito kung nawala yung cellphone number ninyo, hindi na talaga kayo makaka-receive ng OTP kahit ilang beses nyo i-click itong get PIN. So hindi talaga kayo makaka-login kung wala kayong OTP na nilalagay. So para makapag-login tayo kahit wala na yung cellphone number, dito tayo sa baba. So i-click natin itong kulay blue na set up TOTP. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa pag-set up ng time-based one-time password. So hindi nyo na kailangan ng cellphone number ninyo. So bali may 4 na steps kayong dapat na pagdaanan dito. And mamaya i-discuss natin yan isa-isa. So scroll up nyo na lang po ito hanggang sa makita nyo dito sa baba yung user ID at password. So make sure tama po yung user ID at password na ilalagay ninyo. Kasi kung naka 5 attempts na kayo at puro mali yung user ID or password na nilagay ninyo, malalock po automatic yung account ninyo. At kung ganun, may video pa rin tayo kung paano i-unlock yan kung nalock na yung account niyo. So kung nalagay nyo na yung user ID at password nyo dito, pwede nyo i-show yung password para sure talaga na tama yung nilagay ninyo. At kung okay na, i-click nyo na po itong next. So ito pong kulay blue, itong may square. At pagkatapos mapupunta na kayo dito sa step 2. So dito may dalawang option kayo, which is yung QR code, then yung secret key. So, mas maganda guys, screenshot nyo po muna itong dalawa kasi napaka-importante nito kasi ito yung gagamitin niyo sa pag-set up ng inyong time-based one-time password or TOTP. So, ulitin ko, dapat i-screenshot nyo po ito kasi napaka-importante ng QR code at secret key na ito. So, kung na-screenshot nyo na at may copy na kayo, huwag nyo po munang i-click ang next. So dito po muna tayo sa taas yung instruction. So ulitin ko, huwag munang i-click ang next. So dito mag-download muna tayo ng Google Authenticator. So may nakalagay naman dito, kung laptop or desktop user kayo, pwede nyo i-click itong number 1 na authenticator na kulay blue. Pero kung iOS devices yung gamit niyo, itong pangalawang Google Authenticator na kulay blue yung i-click niyo. Pero kung Play Store for Android devices yung gamit niyo, i-click nyo po itong pangatlong kulay blue na Google Authenticator. Pagkatapos niyan, kung nakaselect na kayo, mapupunta kayo dito sa pag-download or pag-install ng Google Authenticator. So i-click nyo na lang po itong install. At kung na-install nyo na, i-click nyo na po ang open. And then makakapasok na kayo sa Google Authenticator na application. So proceed na natin, click natin itong Get Started. And then mapupunta na tayo dito sa pagpili ng Google account na gagamitin ninyo. So kagaya niyan, Dev Tutorial, so pwede ninyong i-click itong Continue as Devs. At pagkatapos mapupunta na kayo dito sa pag-set up ng inyong account. So may makikita kayong scan a QR code at enter a setup key. So bali may dalawang option po kayo para makaproceed kayo. So yung QR code at yung secret key na pinascreenshot ko sa inyo kanina, ito yung ilalagay ninyo dito.
So for example, yung scan a QR code, yung pipiliin nyo dito, pwede nyo pong scan yung na-screenshot ninyo na QR code kanina. Tapos kung na-scan nyo na, pwede na kayong makaproceed. Pero kung hindi naman or nahihirapan kayong mag-scan noon, pwedeng itong secret key. Yung i-click ninyo, itong enter a secret key. Tapos mag-proceed kayo, then ilagay nyo ang secret key na meron kayo. So dalawang option po yan, either QR code or secret key yung ilalagay ninyo. So nasa sa inyo na po yan kung saan ang mas pinakamadali ninyo. Pero kung isa lang yung cellphone ninyo, mas maganda itong enter a setup key yung ilalagay ninyo kasi hindi nyo na kailangang mag-scan. Kasi kung scan a QR code, dapat dalawa yung cellphone ninyo para ma-scan nyo yung QR code. Basta guys, kung nalagay nyo na yung QR code or yung setup key, automatic makakapasok na po kayo at ganito na po yung makikita ninyo. So bali may makikita po kayong number tapos yung SSS account ninyo dito. So bali ito, code po itong number na makikita ninyo. Then itong kulay blue na circle dito sa gilid, timer po yan. So dapat bago maubos itong timer, nalagay nyo na po doon sa SSS account niyo yung code na nandito para hindi na maabutan ng expiration. Dahil 30 seconds lang po ang expiration ng code na ito at nagpapalit po siya every 30 seconds. So dito sa inyong SSS account guys, kailangan nila ng one-time PIN. So para malagay yung one-time PIN, i-check nyo sa Google Authenticator ninyo yung code na nakalagay doon every 30 seconds. So bago matapos yung timer, dapat nalagay nyo na yung code dito at na-click nyo na itong next. Kasi may nakalagay dito sa taas na reminder na ang paglalagay ng code dapat 5 attempts lang. Dapat tama na yung isa doon. Kasi kung mali lahat yung 5, hindi na talaga kayo makakaproceed at automatic na malalock yung account ninyo. Dahil every 30 seconds nagre-refresh po yung code doon sa Google Authenticator. So mas maganda itong circle na to bago mag-umpisa at nalagay yung bagong code, ilagay nyo na po kaagad dito. Then i-click nyo na ang next bago matapos ang 30 seconds. Kasi kung palagi kayong delay at natapos na yung 30 seconds dito tapos hindi pa nyo nalagay doon, automatic na hindi kayo makakaproceed at 5 attempts lang malalock kaagad yung account ninyo. So kung nalagay nyo na yung code dito, pwede nyo na pong i-click itong next. At pagkatapos may makikita kayong ganito na successful na daw yung pag-enable ninyo ng TOTP or time-based one-time password. At dahil sa successful na, try na nating mag-login na gamit yung TOTP at hindi na yung cellphone number natin. So balik na lang tayo dito sa paglalagay ng user ID at password para makapag-login. At kung nalagay nyo na, i-click nyo na po itong sign in. At pagkatapos ganito na yung makikita ninyo. So kung napapansin nyo, dalawa na yung pagpipilian ninyo. So meron ng one-time PIN through SMS at yung bago na gawa natin yung time-based one-time password. At dahil hindi na active yung cellphone number na nakaregister sa ating SSS online account at hindi na tayo makaka-receive ng OTP, so itry na natin itong time-based one-time password. So click lang natin itong get PIN. At pagkatapos ganito na yung makikita natin, kailangan nating maglagay ng one-time PIN. So, para makita yung PIN, buksan natin yung Google Authenticator natin. Then, kung nabuksan na, may makikita tayong code doon. So, kung ano yung code na nakita natin, dapat yun yung ilalagay natin dito. So, make sure lang guys, kakaumpisa pa lang ng code bago nyo ilagay. So, check nyo mabuti itong timer na ito bago nyo ilagay yung code sa inyong SSS online account. At kung nalagay nyo na, pwede nyo na pong i-click itong login. At ganun lang kadali at makakapasok na kayo kaagad sa inyong SSS online account. So take note guys, wala tayong ginamit na cellphone number. So every time na magla-login tayo, time-based one-time password yung gagamitin natin. Mas maganda guys, i-keep nyo yung pinascreenshot ko na QR code at yung secret key galing kay SSS. Kasi if ever magpapalit kayo ng cellphone at gusto niyo mag-login sa Google Authenticator ninyo, meron pa kayong kopya ng
QR code or yung secret key ninyo. So forever na po yung QR code at secret key na meron kayo. So magagamit nyo po yun kahit magpalit-palit kayo ng cellphone ninyo. Kahit wala na kayong cellphone number.